Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Muli po tayo magbabasa ng ating pong ginagawang daily devotion. At nandito na po tayo sa Genesis 43. Ang akin pong share ngayong gabi ay dito po sa Genesis chapter 43 verse 1 to 3 po. Pero ididiretso ko na po ito hanggang 5 para po kumpleto po yung message. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, nagbalik kayo sa ang magkakapatid. Verse 1, lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin ng sa amin ng gobernador doon, na huwag kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Excuse po. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo po sasampahin tulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Amen. Dito po sa talatang ito, makikita po natin na laganap na po ang tagutom sa Kanaan. At ito nga po, muli pong inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak para bumili po ng pagkain muli sa Ehipto. Pero, ang sinabi po ni Judah sa kanyang ama, ang mahigpit po na bilin ni Jose. Na dahil nga po, may kasunduan nga po si Jose at saka yung mga kapatid niya na pipilit sila bumalik uli sa Ehipto kung makakasama nila ang kanilang bunsong kapatid. At ito nga po ang sinasabi ni Judah sa kanyang ama na kung pasasamahin po ninyo ang aming bunsong kapatid, ay bibili po kami ng pagkain muli sa Ehipto. Pero kung hindi po ninyo pasasamahin, ay wala po kaming mukha na ihaharap doon sa gobernador doon. Kaya dito po natin makikita na yung pong kasunduan na sinabi po ni Jose sa kanyang mga kapatid, ay pilit po na sinasabi nila sa kanyang ama na kailangan may sama nila ang kanilang bunsong kapatid. At kung pasasamahin po, babalik po sila ng Ehipto para bumili po ng pagkain. At makikita po natin sa mga susunod pong verse na kung ano po yung magiging resulta ng pagkikita-kita nila na magkakapatid. So, salamat po at purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. God bless po. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 43 verses 4 to 6. Ito po ang nakasulat. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi niyo pahihintulutan, hindi po kami maaring humarap sa gobernador. Sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahirapan ninyo sa nangyayaring ito. Yan lang po, purihin ang Panginoon sa banal niyang kasulatan. God bless. I-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 43 verse 7 hanggang 9. Nagpaliwanag sila, inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibabalik ng buhay, ako ang multunan ninyo ng lahat ng sisi. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 43 verses 10 to 12. Ito po ay para kay Mira. Kung hindi niyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel,
Kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako, ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulot pokyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Dublihin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 43 verse 13 to 14. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay ang Genesis chapter 43 verse 15 to 16. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dahilan at nagbalik sa Egypto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, inutos niya sa alipin ng mamahala sa kanyang tahanan. Isama mo sila sa bahay, sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Amen. Magandang pagpapalang gabi po at nasa Genesis chapter 43 na po tayo at ang aking babasahin ay sa verses 17 to 19 po. Dito sa chapter 43, kung matatanda natin, ito yung babalik muli yung mga kapatid ni Jose sa Ehipto para muling bumili ng pagkain. Inutusan sila ng kanilang ama sapagkat naubos na yung kanilang pagkain. Pero sa pagkakataong ito, kailangan isama nila si Benjamin, ang kanilang bunsong kapatid. Dahil nga, di po ba iyon ang kasunduan nila ng mga kapatid ng unang pagbili nila na susunod ay isasama nila ang kapatid nilang bunso na si Benjamin. At dito po, no, yung sabi dito sa verses 17, sinunod ng tagapamahalang alipin ng utos sa kanya. Kaya dinala niya ang magkakapatid sa bahay ni Jose. Mapapansin po natin, dito po sa chapter 17, no, sa una pa po, ay ito kung sinusubukan po sila, no, ni Jose. Dahil yung una doon sa chapter 41, kung matatanda natin, inakusahan ni Jose ang kanyang mga kapatid na mga espiya. Maaari may gusto lamang po si Jose na na makuhang impormasyon sa kanila kung ang kanilang ama ay buhay pa ba at kamusta na yung kanyang bunsong kapatid na si Benjamin, at dito nga po, 'di ba, na sinusubukan maaari ni Jose kung ang kaniyang mga kapatid ay may pagbabago na dahil sa kanilang ginawa nga po sa kanya, na 'di ba nagsasabi sila ng tapat, nagsasabi sila ng totoo na sila ay nabanggit nila na may kapatid pa silang bunso na di po ba sabi ni Jose, dalhin nyo, isama nyo, no, isasama siya roon kapalit nung pagkalaya ni Simeon. Kaya pinaiwan si Simeon, di po ba, para sa pagbabalik nila nakasama si Benjamin ay maipapalaya na itong si Simeon. Pero di po ba, kaya naman silang nagtagal ng pagbabalik nila, nahintay pang maubos yung pagkain dahil nga kanilang ama ay hindi maipasama itong si Benjamin dahil nga natatakot maari itong si Jacob na Israel na ang pangalan ngayon sa pagkawala, maari nag-aalala ito sa kanyang bunsong anak dahil nga doon na nawala si Jose sa buhay niya, nung mga panahon na iyon. At dito ito maari ito pangalawang pagsubok ni Jose na sinusubukan sila, kaya di po ba sabi rito, sinadya talaga ni Jose na ilagay yung kanyang pilak na kopa doon sa sako ni Benjamin upang masubukan muli kung ang mga ito nga ay may pagbabago na itong mga kapatid niya. Di po ba natakot itong mga kapatid niya? Sabi rito, sinunod ng tagapamahalang alipin ng utos sa kanya, kaya dinala niya ang magkakapatid sa bahay ni Jose. Natakot ang mga magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose dahil iniisip nila, baka dinala tayo rito dahil sa perang ibinalik sa mga sako natin noong una nating pagparito.
Baka dakpin nila tayo at kunin ang mga asno natin at gawin tayo mga alipin. Yun, no? At sa 19, kaya nakipag-usap sila sa tagapamahalang alipin habang nasa pintuan pa lamang sila ng bahay. Medyo nandiyan pa ako sa gitna. Wala po yung unahan. Kaya medyo nahirapan po ako. Basahin ko po yung karugtong, no? Sabi dito sa 20, sinabi nila, Ginoo, sandali lang po, may sasabihin lang po kami sa inyo. Pumunta po kami rito noon para bumili ng pagkain, no? Yung nga naman, nung una, nung dumating, nais nilang magsabi ng totoo na sila ay, kumbaga nakalayo na sila no, ng pinahabol sa kanila yung tagapamahalang alipin ni Jose na habulin itong magkakapatid dahil nga ipinalagay niya yung pilak na kopa, no? Isang paraan ito ng pagsubok ni Jose dahil nais lamang niya na maaari na yun nga po, una ay makahingi ng impormasyon kung ang kanilang ama ay buhay pa at makita niya kung ang mga kapatid niya ay may pagbabago na, no? Di po ba nung dito makikita natin na nagsabi naman sila ng totoo na yung pera tungkol doon sa pera, no? Pero nalungkot sila kasi rito nung yung kopang pilak ay natagpuan doon kay Benjamin. No, paraan ito na sila ay imbitahan para makakain doon sa bahay ni Jose. Matatagpuan natin dito, no? Sinagot naman sila na tagapamahala ng alipin, walang anuman yun, huwag kayong matakot, di po ba? Kasi maaari natatakot ang isang tao kasi alam nyo, kaya natatakot dahil nga may nagawa silang kasalanan kay Jose. Dahil hindi pa man nila aakilala dito si Jose, pero nag-aalala sila kasi ang tao, pag gumawa talaga ng kasalanan yan, matatakot yan. Ang kasalanan kasi, yung nakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon. Natatandaan natin yun doon sa ginawa ni Eva, di po ba? Nung kinain niya yung bunga ng kaalaman, di po ba? At yun nga po, mapapansin din natin dito sa chapter 24, pinapasok nga po, di ba, ng alipin ng magkakapatid sa bahay ni Jose at binigyan ng tubig at naghugas sila ng paa. Ang paghugas ng paa paghugas nila ay isang tanda na sila ay nagpapalinis, no? Inaalis yung kanilang kasalanan. At binigyan din ng pagkain, no? Dito susubukan muli ni Jose yung mga kapatid niya kung sadya nga po ang nagbago na dahil nga po yung binigyan sila ng pagkain dito, no? Dito sa verse 34, hinainan sila ng pagkain. No? Masasaya naman silang nagkainan kaya nakita ni Jose maaari nagbago ang kaniyang mga kapatid. Dahil ganoon na lamang ang concern nila nang kukunin nila nang inakusahan niya si Benjamin tungkol doon sa pilak na kopa. Pero, di ba, pinunit ni Judah yung kanyang damit, tanda ito ng kalungkutan, no? Ng ng dalamhati sa kapatid. Isa itong tanda na may pinagbago nga, no? Nandun yung concern ng kapatid nila doon sa bunso nilang kapatid at pagmamahal na hindi naramdaman nito ni Jose nung sila ay nagkahiwa-hiwalay. Kaya nakita ni Jose dito, di po ba makikita roon kung ito nga ay nagseselos pa katulad nung naramdaman nila kay Jose noon, ano? Na nung inahina ng pagkain na 5 beses ang dami sa pagkain nila pero walang naging reaksyon ng mga kapatid nila. Ibig sabihin, may pinagbago. Kaya tandaan natin sa buhay natin, walang taong masama na hindi kayang baguhin ng Panginoon. At habang naririto tayo sa lupa, gumawa po tayo ng mabuti. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 9 verses 10, whatever you do, do well, for when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Ito lamang po. Maraming salamat and God bless you all. At sa pagpapatuloy po, ang ganda po kasi ng kwento na ito, no po, no? So, kaya dito ba sabi ng gano'n, natakot ang mga magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose dahil iniisip nila baka dinala tayo rito dahil sa perang ibinalik sa mga sako natin noong una nating pagparito. Baka dakpin nila tayo at kunin ang mga asno natin at gawin tayong mga alipin. Yun nga po, nag-aalala sila kaya natatakot sila nang ipinasok sila sa bahay ni Jose pero hindi nila alam na iyon yung panimula na magtatapat si Jose sa kanila na siya ang kapatid. Ano po na kaya sila nagkakaroon ng takot kasi nga po
once na marinig nila na kapatid pala nila si Jose, di po ba, nandun siyempre yung kanilang pag-aalala dahil ginawa nila ng hindi maganda si Jose, di po ba? Pero ang damdamin ni Jose ay iba po kasi dahil siya ay kumbaga ginagabayan siya ng ating Panginoon. Di po ba? Ito yung plano na ginagawa ni Jose na pinagbintangan niya na mga espiya, mga kapatid sa una, at pangalawa ay may kasunduan sila na hindi maaaring makabalik sila muli doon. Alam ni Jose na mga kailangan muli itong mga kapatid ng pagkain dahil siyempre 7 taon ang tagutom, no? At yung kanilang pagkain maaaring nung una hindi sapat para sila ay hindi muling bumalik. At ang Ehipto lamang po ay may pagkain, doon lamang po sila yun lamang pong bansa na maaari nilang bilhan ng pagkain. Kaya naman po, walang magawa itong si Jacob kundi ipasama. Nandoon ang pag-aalala niya nung una, pero nagsalita si Judah, nagtiwala siya, kaya pinasama naman itong si Benjamin. At nagtiwala siya sa Diyos, nanalangin siya na po, at pinabigyan niya ng alay. Maari yung alay na iniisip niya ay pampalubag doon sa kalooban ng gobernador na sinasabi nilang matapang, no? Yung gano'n ang pagkaka-explain nila nila Judah na matapang ang gobernador na yon. At di po ba sinabi nga niya, bakit sinabi niyo na may kapatid pa kayo, di po ba? Dahil nga, pero doon tinites nagsabi sila ng totoo din, no po ba? May nakapagsabi ng totoo itong mga kapatid na dahil nga po, yun ay paraan ng pagsubok sa kanila na ni Jose kung sila ay may pagbabago na. Kaya alam niya, ang ganda po sa buhay na ito, no, na ma-apply natin. Ang buhay natin araw-araw ay may pagsubok, no po, na kung tayo ay hindi nagtitiwala sa ating Panginoon o maliligaw tayo doon sa mga pagsubok na dinadanas natin, na nagrereklamo agad tayo na hindi natin alam God is in control, no? Lahat po nangyayaring itong mga sa buhay natin, itong buhay ni Jose ay isang paalala sa atin na ang buhay ay hindi pare-pareho, na ang buhay natin ay isa lang ang lalakaran natin, na tayong lahat ng tao ay may kamatayan, no? Habang nandito tayo sa lupa, gumawa tayo ng mabuti. Di po ba? Naisipin natin na sa ating mga nais ng Panginoon, enjoy natin yung mga biyaya nandito sa lupa tayo. Dahil ito'y bunga ng ating pagiging hard work, yung pagtatrabaho, kumikita ka, makabili ka ng pagkain, ng inumin, ng damit mo. Nais din ng Panginoon na i-enjoy mo yan. I-enjoy natin bawat mga tao at itong mga tinatamasa natin bilang tao tayo. Pero wag natin kakalimutan na ito ay nanggagaling sa Panginoon. Dapat lahat ng ating tinatamasa ng mga biyaya ay ating ipagpasalamat sa ating Panginoon, at huwag natin kalilimutan na tayo ay maging mabuti habang tayo nasa lupa, no? Sabi nga po dito sa Ecclesiastes chapter 9 to 10, ang sabi dito, whatever you do, do well, for when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Kaya po, maraming mga pagsubok, no, sa ating buhay, maging ano man ang tatakbuhin natin, ay tatakbuhin natin sa buhay. Lagi nating isasama sa ating Panginoon, iaalay natin sa Panginoon, at pahalagahan natin kung ano yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, no? Hindi lahat, maging kung ikaw man ay pinagpala na magpahayag ng salita ng Panginoon, dahil ikaw ay may talk of honor, maraming nakikinig sa iyo. Samantalahin mo bilang tao, no? Sabihin samantalahin mo dahil dito tayo sa lupa, pero pahalagahan mo itong ibig sabihin, palahagahan natin to, na habang may nakikinig sa iyo ay gamitin mo yung kapangyarihan o wisdom na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon upang ikaw ay makatulong din sa iba, na ma-extend mo yung biyaya ng
biyaya sa kanila, yung mabuting salita mo, maibigay mo sa ibang tao upang makapakinig sila at makatulong ito sa kanila upang maging mabuti rin silang tao, no? At ganun, yun lamang po na kapag tayo ay gumawa ng hindi maganda, natural, hindi po maganda ang ating aanihin. Pero huwag natin kakalimutan na lahat ng masama habang nabubuhay ay may pag-asang magbago. Lahat, walang hindi pinapatawad ng ating Panginoon. Kaya walang masama na hindi patatawarin ng ating Panginoon. Magsabi lamang po tayo sa Kanya at humingi lamang po tayo ng tawad. At marami po salamat. God bless you all. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may-share sa Genesis 43, verse 20-20. Ito po. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Salamat po ulit sa pagkakabasa po ng salita ng Lord. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 43, verse 23-24. At kaniyang sinabi, mapayapa kayo, huwag kayong matakot, ang Diyos ninyo at ang Diyos ng inyong ama ang nabigay sa inyo ng kayamangang natatago sa inyong magabayong. Tinanggap ko ang inyong salapi at inilabas si Simon sa kanila. At dinala nagkatiwala ang magalalaki sa bahay ni Jose. At sila'y binigyan ng tubig at nangaghugas ng kanilang mga paa at binigyan ng pagkain ang kanilang mga asno. Amen. Mar Edwin, Genesis chapter 43, verse 25-26. At kanilang inihata ang kaplot sa pagdating ni Jose sa taglihali sapagkat kanilang nalilig na doon sila magsisikay ng tinapay at nang budating si Joseph sa bahay ay dinala nila sa kaniyay sa pub ng bahay ang kaloob na nasa kanilang kamay at sila nagpatira pa sa parap niya. Amen. Genesis chapter 43 verse 27-28. At sila'y kaniya ang tinanong tungkol sa kanilang kalakayan at sinabi, wala bang sakit ang inyo ama? Ang matanda na inyong sinalita. Buhay pa ba? At kanilang sinabi, walang sakit ng ang inyong likod na aming ama. Buhay pa at sila'y
nagsisiukot at nagsikalang. Amen. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 43 verse 29 to 30. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita si Benjamin na kapatid niya na anak ng kanyang ina at sinabi, "Ito ba ang iyong kapatid na bunso na iyong sinalita sa akin?" At kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko." At nagmadali si Jose sapagkat nagniningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid at humarap sa ng dakong maiiyakan at pumasok sa kanyang silid at umiyak doon. Amen. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 43 verse 31 to 32. At siya ay naghilamos at lumabas at nagpigay ng loob at nagsabi, "Maghain kayo ng tinapay." At kanilang hinainan siyang bukod at silang bukod at ang mga Egyptyo na kumakain kasama niya at bukod. Sapagkat ang mga taga-Egyptyo ay hindi makakain kasalo ng mga Hebro, sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Egyptyo. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Genesis chapter 43 verses 33 to 34 na sinasabi, "Nakaharap kay Jose ang mesang inuupuan ng kanyang mga kapatid. Nagtitinginan na ang magkakapatid dahil nagtaka sila na magkakasunod ang pagkakaupo nila sa mesa mula sa panganay hanggang sa bunso." 34, hinainan sila ng pagkain na galing sa mesa ni Jose, pero ang binigay kay Benjamin na pagkain ay 5 beses ang dami kaysa sa iba. Nagsikain sila at nagsiinom kasama si Jose. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.